Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar. At sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Bibigay ko sa iyo lahat ang kapangyarihan at kadakilaan sa kahariang ito," wika ng dyablo. "Pinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko sa kanino mang ibig ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ng ito." At sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siya tuksohin ng dyablo, sa lahat ng paraan ito'y umalis at naghintay na ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Ngayon ay unang linggo sa 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At ito po ay 6 na linggo bago po tayo sumapit sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At napakahalaga po na sa 40 araw na ito ay palalimin natin yung ating pananampalataya. Alamin natin ang ating mga pinaniniwalaan at lalong higit gawain natin at isabuhay ng lubusan. Masakit po kasi natin na maraming mga Katoliko nagdadagsaan tayo sa simbahan pag Miyerkules ng Abo, tapos bumabalik na lang pag Linggo na ng Palaspas. Sayang naman po yung 40 days. Pinaghandaan nung first day, tapos lumitaw nung last day. Kaya nasasayang. Kaya kung minsan, hindi tayo magtataka kung bakit sa paglipas ng panahon ay walang lalim yung ating pananampalataya. Kasi nga, hindi natin lubos na napag-aaralan at nauunawaan. At bunga nun, hindi natin naisa sa buhay ng maayos. Sa Ebanghelyo, natunghayan natin kung paanong tinukso ng dyablo ang Panginoon. At hindi lamang sa loob ng 40 araw. Sabi po doon, aalis yung dyablo at maghihintay pa ng ibang pagkakataon. Nandun lagi yung demonyo na nag-aabang at nandun na sisiluin tayo. Nandun na mag-aalok ng mga bagay na mga maganda at madali upang isantabi natin yung ating pananampalataya. Pero makita po natin ang lahat ng iyon na pang-aakit ng dyablo nasalag ng Panginoon dahil maliwanag sa Panginoon ang lahat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.
ang iyong Diyos at Panginoon lamang ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Sa katunayan, sa huling bahagi, unti mo yung banal na kasulatan, ginamit pa nun dyablo. Kaya nga, hindi lahat na nagsisitas ay sa Panginoon. Kaya habang pinagdinilayan ko po ito Ebanghelyo kahapon, dinaos po sa atin yung kumpil. At nung pinakikinggan ko po yung sermon ni Father Rodel, ang ating pong Episcopal Vicar, naisip ko, magandang ibahagi yung bahagi nung sermon niya doon sa mga bata. Na kung saan ay ipinaliwanag niya yung 7 sakramento. Hindi ko po uulitin kasi aabutin tayo mahaba-haba. Pero maganda pong balikan natin kahit doon sa isa man lang. Yung una, upang siyang maging panyaya sa ating pagninilay na kano nga ba natin kaalam yung ating pananampalataya. Kung yung demonyo dumadating at sinusubok ang Panginoon, nasagot niya, tayo kaya? Pag nandun na dumating yung mga tanong tungkol sa ating pananampalataya, kaya din ba nating sagutin? Maliwanag nga ba talaga sa atin ang mga bagay na ito? Ito, una, tinanong niya yung mga bata, nabinyagan na ba kayo? O, di ba? Kayo, tatanungin ko po kayo, nabinyagan na ba kayo? O. Sila ba nabinyagan na? O, yung iba, walang kamay. Hindi pa kayo nabinyagan? Doon makita niyo po, bakit tayo nagdadalawang isip? Tinatanong lang naman tayo, di ba? Mahalaga na maliwanag sa atin. Anong pumipigil sa atin para magtaas ng kamay? Natatamad ka? Nahihiya ka? Nag-aalinlangan ka? Napakahalaga na mahalaga sa atin at pinahahayag natin. Hindi dahil nagmamalaki tayo, hindi dahil gusto natin ipahayag na binyagan ako. Ngayon, may mga nagsasabi, pinaniniwalaan niya ka lahat yan. Kasi di naman lahat naniniwala. Yan ikaw mga yan inimbento lang ng mga pari yan, ng obispo o sa tupapa, para pagkakitaan. Mas mapapaisip ka, o di ba? Meron mga donasyon, may mga binibigay. Pero, di nga ba talagang inimbento? Bakit tayo nagpapabinyag? Bakit mahalaga sa atin yung binyag? Hindi dahil inimbento yan ng mga simbahan. Nasa banal na kasulatan yan. Sino nagsabi niyan? Ang Panginoong Jesucristo. At ano yung sa mga bata? Nasa Biblia ba yan? Kayo, nasa Biblia ba ang binyag? Ano po ang sagot nyo? O, yung iba hindi sumasagot, nag-iisip. Hindi ko na, bibilisan ko na. Hindi ko na po iisa-isahin kasi pwede yun, bumaba ka eh. Pero nandun eh. Gaano ka nga ba kasigurado sa sagot mo? Sabi nyo, opo, nasa Biblia po yan. Susundan ng tanong, saan sa Biblia? Dinaan nyo na lang sang ngiti. Saan sa Biblia? Sabihin. Nandun po yan kay San Mateo. So, shortcutin ko na. Saan kay San Mateo? Mag-iisip kayo uli. Saan nga ba? Sa dulong chapter. Si St. Matthew, meron po siyang 28 chapters. Saan doon? Chapter 28. Sa dulong-dulo, pagkaraang tawagin ng Panginoon yung kanyang mga alagad, pagkaraan na nandun na sinugo yung mga alagad, pagkaraan ng kwento na namatay na yung Panginoon, at pagkaraan nun, nabuhay siyang muli, sa dulong-dulong bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, sasabihin ng Panginoon, susugo niya yung mga alagad. Humayo kayo. Gawin yung disipulo, mga alagad ko, ang buong mundo. Lahat ng tao,
binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahalagang maliwanag po sa atin yun eh. At yun yung mission natin. Na lahat tayo na nabinyagan, lahat tayo na naging alagad, sinusugo tayo ng Panginoon. At kung sinusugo tayo, kanino tayo unang sinusugo? Siyempre, bago tayo isugo sa iba, sa sariling pamilya mismo natin, sinusugo tayo. At sino yung unang gagawin mong alagad? Sino unang gagawin niya pong alagad sa pamilya niyo? Hindi lang asawa mo. Kung mag-asawa na kayo, na pareho na kayong alagad, sino gagawin yung alagad? Yung mga anak niyo. Kaya nga, sanggol pa lang, binibinyagan na natin. Hindi dahil naiintindihan nila na gusto nating sila'y maging alagad. Na mula pagkabata hanggang sa lumaki, matuto sila, mamulat sila. Kaya tinuturuan natin ang pananampalataya. Pero ang malungkot po ngayon, ang marami sa mga kabataan natin, marami silang alam kung ano yung trending, kung ano yung uso, kung ano yung bago, o kung ano pa yung kung ano-anong mga salita na Koreano, depende doon sa hinahangaan nila. Pero, aminin po natin, ilan nga ba sa mga kabataan natin, mga anak ninyo, o tayo mismo, mayroong ganong malalim na pagmamahal at kaalaman tungkol sa banal na kasulatan. Kaya ano pinakikinggan ko po, kahit man lang yung Matthew 28, di ba? Mahalaga nang tatandaan natin kasi yun yung basihan. Pero hindi tayo titigil doon. Hindi para makipagtalo tayo sa ibang reliyon. Pero para ipaisip sa atin, ang banal na kasulatan, ang napakahalagang gabay sa buhay natin. Araw-araw, bigyan natin ng oras yung pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga sa lahat ng pagdiriwang natin, sa misa, sa mga pagdiriwang liturhiko natin, laging nandun yung banal na kasulatan para marinig natin. Dahil yun ang Diyos na nangungusap sa atin. Sinusugo tayo. At ano sinasabi niya? Binyagan. Hindi lang po basta binyagan lang. Merong formula. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At yun ang pinaniniwalaan natin. Iisang Diyos sa tatlong persona. Pero alam niyo, ibang mga bata, hindi sila ganong kabilis makasagot. Kasi nga, hindi na ganong kalinaw. O hindi lahat ng mga inaralan nila mayroong religion o may nagtuturo ng mga katikista. Kaya napakahalaga po ninyo ng mga magulang na tagapagturo. Hindi lamang sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan din ng karanasan. Hindi mamahalin at matututunan ng bata ang pagmamahal at kahalagahan ng pagiging mabuting tao kung hindi nila nararanasan yan sa inyong pamilya. Hindi sila lalapit sa Diyos kung hindi nila naranasan at naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng pagharian ng Diyos dahil sa pag-ibig at kabutihan ninyo na kanilang magulang, na kanilang pamilya. Ang paghahangad ng isang tao na lumapit sa Panginoon, ang matutunan ng tao kung ano yung kahalagahan ng Diyos sa kanyang buhay. Isang bagay po yun ay tuturo sa religion class. Pero higit doon, ang napakagandang magtuturo ay yung karanasan ng tao na naririnig niya at nararamdaman niya mula sa pagsasabuhay ng kanyang magulang ng pananampalataya. Kaya nga po, sana ito pong mga araw na ito, kunin nating pagkakataon para palalimin natin yung ating pananampalataya. Araw-araw sa mga ebanghelyo,
Aaralan tayo sa iba't ibang larangan ng ating pananampalataya. Pero ang unang mission natin ay nandun. Na yung bininyagan tayo, hindi natapos dun. Araw-araw, kailangan palalimin natin. Kaya nga po, yung online, hindi natin inalis, hindi para tamarin kayo magsimba. Yung araw ng linggo, mahalaga talaga na nakapagsisimba na pumupunta sa simbahan. Sa araw-araw kung magagawa natin. Pero kung bunga ng sa trabaho, hindi tayo makaganap sa ordinaryong mga araw, pwede nating pagnilayan yung salita ng Diyos. Bigyan natin ng oras na sa pamilya natin, pinag-uusapan natin, hindi yung mga chismis o hindi yung mga kung ano-ano o trending. Bakit hindi natin ilahok yung salita ng Diyos? Kung anumang Bible verse o anumang aklat na binabasa natin o yung nakatakdang mga pagbasa. Dahil pindutin mo sa internet, makita mo iba-ibang mga reflections, pagninilay. Na kung tayo rin mismo makikinig, titigil, lalagyan natin ng oras. Hindi maaaring hindi tayo matuto. At mula sa karanasan din natin na yun, maakay at madala natin ang bawat isa sa Panginoon. Walang ibang paraan para salagin natin ang panunukso at panunudyo ng demonyo, kundi sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral sa pananampalataya at pagsasabuhay nito. Nawa ang mga araw na ito ng Kwaresma ay maging daan para lubalim yung ating pananampalataya at hindi lamang tayo, kasama natin yung ating mag-anak, ang ating pamilya, higit nating mailapit sa Diyos upang maging daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng kabutihan ng Panginoon sa malasakit na ipapadama natin sa ating kapwa. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.